Higit sa 2 dekada na ako sa industriya ng investments. Mula stocks, mutual funds, insurance at real estate, naikot ko na yung lahat. At iisa lang ang napansin ko, kulang sa kaalaman ng mga Pilipino. Ito ngayon ang layunin ng aming programa, ang palaguin ang kaalaman ng mga Pilipino upang maayos nilang maipundar ang pera nilang pinaghirapan. Magandang umaga at welcome muli sa isa na namang Educational Saturday Morning mga kapuso. Samahan niyo uli kami sa susunod na kalahating oras at isa na namang interesting topic ang pag-uusapan natin dito sa Pesos and Cents. Higit sa 4 na linggo na tayong magkasama. Sa panahong iyon, pinag-usapan na natin ang stocks, mutual funds, insurance, maging mga investment scams. Kaya ang tanong ko ngayon sa inyo ay ganito, nagsimula na ba kayong mag-invest? Siyempre, essential sa wealth building yung diba? Power of compounding. So the earlier you begin, the bigger the future value will get, diba? Pag bata ka pa, open your savings account, teach your kids to spend wisely, save. I started like 3 or 4 years ago, stock market. So right now I'm 24, so 20 years old. So there. Kung ang parents mo is well-informed tungkol sa mga investments, it's better na i-start na nila yung para sa anak nila. Pero if not naman, as soon as na malaman mo yung tungkol sa investment, you should start. Actually, as early as you get your first job, so ideally, it's the time for you to start investing for an insurance plan already. Pag mas bata ka, mas mura yung insurance premium na bayaran mo per year, di ba? I think once you think that you have money to spare, even if siguro if you're still a student or kahit na or maybe your first paycheck, parang allot ka ng a few percent and then unti-unti mo siyang i-build. Turuan mo yung mga bata habang mabaaga pa to save and not spend beyond their means. At kaya ako naman niya natatanong kasi one of my key investment philosophies has always been, it is never too early to start investing. Ngayong nagigets na natin ang mga diskarte tungkol sa pera, ito naman ang tanong ko. Paano kung i-combine natin ang easy investment program ng citiseconline.com at ang konsepto ng starting early? Sabihin nating 21-year-old fresh graduate ka noong 1990. After getting your first job, nag-decide kang mag-invest ng 5,000 pesos a month buying shares of BPI. Ibig sabihin yan, every month, you make the commitment to buy 5,000 pesos worth, kahit ano man yung presyo. Dumaan ang samot-saring crisis. Power crisis, EDSA 2, EDSA 3, Y2K, Global Financial Crisis, Asian Financial Crisis. Pero pinagpatuloy mo ang investing mo. After 20 years, may mapapala ka ba? May nilaga ba yung tiyaga mo? Based on information that was given to us by citiseconline.com, ganito ang mangyayari. 20 years ka nag-invest, total na inilabas mo, 1.2 million. But as of the end of 2010, yung 1.2 million na yon worth over 10 million pesos na. Paano nangyari yon? Paano lumaki ng over 9 times yung perang inilabas mo? Kasi nga, every year, dahan-dahan, umaakyat yung presyo ng BPI. Kaya nga, eto ka, 41, may 10 million pesos ka ng pang-retire. Hindi yan magic. That's the power of smart investing. Sa totoo lang, kahit gaano pa kaliit ang pera natin, mag-invest na tayo. Bakit? Dahil sa compound interest.